here comes Inoue, and he tries on Nonito's gloves and doesn't allow Nonito to wear the first pair Nonito selected. Madam Rachel Donaire, ang manager at asawa ng former world champion na si Nonito Donaire Jr., nagpalabas na ng kanyang sariling version na nasapol niya ang mga dirty tactics ng team ng current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue sa mga behind the scenes sa makaganapan sa Inoue Donaire 1 at pati na rin sa rematch nila ay iba, may mga nakakagulat na mga revelasyon itong si Madam Rachel. Kaya naman mga kwento, dito po galing ang mga balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Magugulat ka sa mga behind the scenes na pinasabog ni Madam Rachel dahil alam nyo ba mga kakwento na sa rematch nila ni Donaire at ni Inoue ay nag-hire sila Donaire ng Japanese na pwedeng makapag-meets kay Donaire. Hindi kasi sumama ang tatay ni Donaire sa Japan. Wala silang nahanap na pwedeng maging partner ni Donaire para sa pag-meets. Kaya naman, nag-hire sila ng ilang mga araw bago ang nakatagdang laban. At ang nakuha nila mga kwento ay isang Japanese. Kaya lang, pagdating na sa gabi ng laban, sa locker room, ay hindi pinayagan si Donaire na makapag-warm up sa pamamagitan ng pag-meets dahil parang ipinapakita raw na ang Japanese ay tinutulungan niya ang isang Pinoy. Kaya nga, pagkatapos ng pag-handwrap kay Donaire at nasuot na niya ang kanyang gloves, ay laking gulat na nila ilang Japanese na hire nila ay hindi pinapasok sa locker room na kinakailangan na ni Donaire para magpainit na. Kaya doon na medyo nagulat si Donaire dito dahil kung talagang bawal na kumuha ng isang hapon ng Team Donaire dahil hapon din ang kanyang makakalaban ay sana tinimbrihan sila ng Team Inoue na bawal ito para alam ng Team Donaire para maiwasan. Kaya naman hindi napigilan ng bugso ng damdamin ni Donaire sa pagkakataon na yon at nagalit nga siya dahil kinakailangan na ni Donaire na dapat mag-warm up na siya. May napilitang pumalit sa hapon, kaya lang hindi maganda ang naging tandem nila ni Donaire. Diyan naninibago si Donaire. Kumbaga, hindi magkatugma ang mga galaw nila, kaya lalong naging frustrated itong si Donaire. Ibig sabihin mga kakwento, ay hindi talaga nagkaroon ng sapat na oras para sa warm-up itong si Donaire. Pinalikan din nila ang Donaire Inoue 1 na kung saan pagdating sa pagpili ng mga gloves, ay aba, hindi na naman pinahintulutan si Donaire. Nagagamitin niya ang kanyang gloves na Everlast at ang ikinakagulat nila ay nasira ang dalawang mga gloves ni Donaire kahit na nakasealed pa ito. Kaya ang gloves na pwedeng gamitin ni Donaire ay ang gloves na second pair ni Inoue. Ganito kasi yan mga kakwento, at least dalawang pairs ng gloves na dadalhin ng isang boksingero para pagpipilian niya. Kadalasan, ang dalawang pairs ng gloves ay dapat maging magkatulad ng kulay dahil kung sakaling isang pair ng gloves, ang kaliwa ay maganda dahil fit na fit, pero ang pares nito na kanan ay medyo maluwag, kaya pwede mong kunin ang second pair ng gloves na same color at same brand, baka fit na ang gloves na yan sa kanan para at least may pagpipilian. Kaya lang, ang nangyari kay Donaire, ang sinuot niya ay ang gloves ng second pair ni Inoue. Ibig sabihin, gloves yun ni Inoue ang winning gloves, kaya doon na nagtaka si Madam Rachel dahil bakit magkaiba ang kulay ng unang pares at ang pangalawang pares na gloves ni Inoue. Kay Inoue ay yellow and gray, kay Donaire naman ay red gloves na winning gloves. At hindi masyadong may close pa ni Donaire ang kanyang kamay nang sinuotan niya ang gloves. Kaya bakit nila ba alam ni Inoue kung ano ang gloves na dapat pipiliin niya? Magkaiba ang kulay na pares ng gloves. Yun bang sure na sure si Inoue na talagang kakasya talaga at walang problema ang gloves na may kulay yellow and gray? Dahil kung hindi sila sure mga kakwento, dapat ang pangalawang pares ng gloves ni Inoue ay dapat magkakulay lang at same brand. Pero ang nangyari mga kwento ay iba ang kulay ng pangalawang pares. Kaya doon na, kaduda-duda ayon kay Madam Rachel. Alangan naman, ang kaliwang kamay ni Inoue ay yellow and gray, tapos ang kanan ay red. Kaya doon na nagulat si Madam Rachel kung bakit talagang sure na sila na ang pares na yellow and gray ay talagang fit na ito kay Inoue at walang problema. Nako at ito pa, 5 minutes bago magsimula ang laban ay may Japanese Boxing Commissioner na naman na nagsabi na dapat tanggalin ni Donaire ang kanyang leggings. Kaya doon na, uminit ulit ang ulo ni Donaire at sinabi niya na tanggalin niyo na lang ang gloves ko dahil hindi na ako lalaban pa. Paliwanag ni Madam Rachel. Mula sa hubot-hubad si Donaire na nagsuot ng kanyang grain protection, trunks, leggings at iba pa ay may tao ang commissioner na nag-obserba
pero walang sinabing tanggalin ng leggings. Pero 5 minutes before the fight ay bigla na namang tatanggalin. Kaya ang sabi ni Donaire ay wala na. Kung ipapatanggal niyo ito ay hindi na ako lalaban pa. At sa glove selection naman, sa Inoue Donaire rematch ay naku mga kwento. Naka-live si Madam Rachel at nakita niya talaga ng gloves ni Inoue ay dumating na hindi nakasil ito hanggang dumating na si Inoue. Ito yung nangyari mga kwento. Here comes Inoue, and he tries on Nonito's gloves and doesn't allow Nonito to wear the first pair Nonito selected. Nako naman talaga Inoue. Kaya naman nagreklamo na sila kung bakit hindi nakasealed ang gloves na napili ni Inoue. At ang sabi naman ng Hapon ay maghahanap sila ng iba na nakasealed pa. Pero mga 20 minutes mga kwento ay aba, nagkabalik na at ang gloves ay wala, nakasealed na. Mga kwento, may nilagay po ako mga kwento na link sa nasabing interview ni Coach Franco kay Madam Rachel. Video courtesy po tayo sa kanya. Click nyo lang po mga kwento at pwede nyo pong mapanood ang full video ng interview nila. Mga kakwento, alam kong marami ang magsasabing nagdahilan lang ang Team Donaire dito. Gapang boy kasi itong si Nonito. Well, may punto man kayo. Pero syempre, ibinunyag lang nila ang mga irregularidad na naobserbahan ng team ni Nonito. Syempre, buhay po niya ang namimiligro na lalaban sa may mga anomalyang ginagawa na boksingero. Out our glove, and their glove is I'm gonna fuck with them. their gloves were not sealed coming into commission. So stay tuned. Singer, make sure that it's Tony, go grab my other thing real fast. This one. You want me to go? Yeah. Sharon. If you like to check the gloves, No, it has nothing to do with being checked. It has to be the rules. I know, they've already opened it, so. no, But you can't do that. it's illegal. You're not supposed to open the ball. We brought sealed gloves. We brought sealed gloves like it's just custom. But you get fucking to me. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout mo muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Jose Lao, kay kakwentong Don Don, kay kakwentong Mel Cebu, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout kayo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.